Asahan natin na itong San Miguel Beermen ay lalo pang lalakas pagdating ng Game 3. Nakita natin dito sa Game 2 na tinambakan nila ang TNT mula umpisa hanggang huli. Although pinilit mag-rally ng TNT ay nasabi natin na weather ng San Miguel yan. At ang nangyari nga, nanalo sila, tambak. At asahan natin na dito sa Game 3 lalo pa silang lalakas dahil mukhang itong si Rodney Brondeal ay makapaglalaro na. Dahil nakita natin na sprain siya nung Game 2 at hindi na nakabalik, pero mukhang good news, hindi naman daw masyadong malala kaya makapaglalaro ito. Ang isa pa nating nakikita dito, no, bumalik na yung kumpiyansa nitong si Wamit Yongson. Kaya iyan ang dahilan kung bakit mas lalakas ngayon yung backcourt ng San Miguel, dahil mabibigyan na ng isa pang additional scorer itong Beermen sa pagbalik ng kumpiyansa at laro nitong si Wamit Yongson. Kaya dito natin nakikita talaga na ito ang gagamitin ngayon ng San Miguel Beer na advantage. Sa panig naman ng TNT tropang 5G, medyo nakita natin frustrated na ito si Coach Jot Reyes dahil sa feeling niya yung mga tawag na hindi raw pabor sa kanila. Nakita natin nga wine-wave niya yung kanyang panyo na kulay puti. At ito si Calvin Aftana 2 beses pa na technical. Pero dahil nga sa frustration, maski si team manager Jojo Lastimosa. Pero kung sa panig naman ng San Miguel, hindi ka dapat mag-worry dyan, sabi nga nila. Dahil mukhang ready talaga sila na manalo at mag-take advantage dito sa Game 3. Siyempre, ang TNT, pipilitin niya na maging maganda yung umpisa nila. Dito talaga yung kinakailangan nilang gawin. Kaya nga ngayon, mukhang itong lineup ng San Miguel Beer ay ready na makuha yung momentum para sa Game 3. Pero ang TNT, siyempre, papalagyan. At dito natin makikita kung anong mga adjustments at counter adjustments ang gagawin ng magkabilang panig. Itong San Miguel at TNT, pareho siyempre yan, nagagawa ng major moves para maging dahil yung parang naging best of 5 na to, no? So, kinakailangan talaga na magkaroon ng matinding adjustment yung susunod sa Game 3. Si Christian Stan Hardinger nga ba ay lilipat dito sa Rain or Shine Elasto Painters? Isa yan dito sa mga posibleng mangyari, lalo na at mukhang itong Terra Firma daw ay ready na gawing free agent itong si Christian Stan Hardinger. Kasi itong Terra Firma ay ibebenta na yan. At mukhang yung team na gustong bumili sa Terra Firma, syempre as much as possible gusto niyan mababa yung presyo nito. Kaya pa kung ang gagawin ng Terra Firma na i-release na yung rights ni Stan Hardinger at mukhang dito na siya mapupunta sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang isa pa, no, ito raw si Stan Hardinger ay naging matalik na kaibigan. Malapit na kaibigan itong si Stanley Pringle na naglalaro ngayon dito sa ROS, at yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsansa na itong si Stan Hardinger ay maglaro para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kung mapunta itong si Christian Stan Hardinger dito sa Rain or Shine, magiging sabihin natin eksplosibo yan, dahil alam natin kung anong kayang laro talaga na gawin nitong si Christian Stan Hardinger, at yan ang dahilan kung bakit nga ngayon maraming naniniwala na ito dapat talaga na dito na mapunta. At kung ikaw naman si Coach Cheng Yao, syempre very happy ka kung makuha mo itong si Christian Stan Hardinger, that alam natin na matindi ang nakaya nitong gawing laro para dito sa koponan ng Rain or Shine Elasto Painters. At yan naman talaga ang inaabangan ng marami kung ano ang gagawin nitong Rain or Shine. Lalo na at nakita na natin na magiging isa talaga to dito sa mga teams na aabangan sa Commissioner's Cup, dahil gusto nila syempre na magkaroon ng mas magandang ipapakita, dahil nga dito sa PBA Philippine Cup kinapos talaga sila. Kaya nga ngayon makikita talaga natin dito na kaibang laro ang gagawin nitong Rain or Shine Elasto Painters para talagang maging mas matindi na yung kanilang ipapakita ngayon, at sigurado na itong Rain or Shine gagawa ng paraan yan para makabawi at maipakita sa fans na ready na sila na mag-champion. Samantala naman, ang kapatid ni Maverick Ahanmisi na si Jeric Ahanmisi ay baka papunta na dito sa Barangay Ginebra. Si Jeric Ahanmisi kasalukuyan naglalaro para dito sa Terra Firma, pero ngayon daw ay mukhang pinag-iinteresan nito makuha ng Barangay Ginebra, lalo na at nakita nila kung gaano ito kahusay sa scoring sa 3 points maski na sa 4 points. Alam natin na itong si Jeric Ahanmisi ay isa doon sa mga tinatawag na maging na spot-up shooter sa PBA. At yan ang nababagay talaga dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Medyo inconsistent pa itong si Jeremiah Gray dahil nagre-recover sa injury. Kaya naman naghahanap si Coach Tim Cone ng isa pang player na pwedeng magamit pagdating sa tres. At iyan nga itong si Jeric Ahanmisi, yan ang bagay talaga para sa kanila. Kaya nasisiguro natin na isa to dito sa mga gagamitin talaga ng Barangay Ginebra para masiguro na sila ay magiging isa dito sa mga magcha-champion sa darating na Commissioner's Cup.
Of course, pag ganitong mga klaseng usapan, ang tanong sino ang ipapalit ng Barangay Ginebra? Posible na itong si Ben Adamos o di kaya si Sunny Esteel ang ipalit ng Barangay Ginebra para dito kay sa Jerica Hanmisi. Kapag nagawa yan, nitong San Miguel Beer, nitong Barangay Ginebra, magkakaroon sila na isang reliable talaga na sabihin nating pwedeng mag-score sa labas at magiging madali na yung buhay sa loob dito kay Japet Aguilar. Pati na rin dito sa iba pa nilang mga players katulad nila Troy Rosario, maski na kay Norbert Torres. Kaya kaabang-abang yung paglipat nitong si Jeric Hanmisi dito sa Barangay Ginebra at sigurado mai-excite niyan yung mga fans ng Gene Kings na gustong makakita ng panibagong scoring option dito sa Barangay Ginebra, lalo na alam natin na isa talaga to dito sa aabangan ng mga fans dahil gusto talaga nila na makita kung ano ang magiging pagbabago dito sa kanilang koponan. Ang Converge Fiber XS daw ngayon ay kinakausap itong Titan Ultra dahil gusto nila na magkaroon sila ng mas magandang oportunidad para makakuha itong si Cade Flores. Nakikita na nitong si Coach Delta Pineda na makatutulong itong si Cade Flores dito sa kanyang roster at yan ang dahilan kung bakit ito ay gusto niya maidagdag dito sa kanyang roster. Dahil ngayon alam na natin na itong si Cade Flores talaga magiging isa dito sa mga tinatawag na future solid big men dito sa PBA. Kaya nga kung ito makukuha itong si Coach Delta Pineda, ang laki ng matutulong niya para dito sa kanilang koponan. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ito talaga ay pipilitin nilang ma-acquire. Dahil syempre kung ikaw naman, itong si Delta Pineda at meron kang chance na makakuha ng isang 6'6 player na katulad ni Cade Flores na ang taas ng ceiling, aba syempre hindi mo palalampasin ito. At ngayon nga, ang posible daw i-offer na kapalit nitong Fiber XS ay itong si Larry Muyang. Itong Titan Ultra kasi maraming pagbabago dyan. Magpapalit din sila ng coach. At syempre kasabay niyan yung mga trades na gagawin. Kaya nga itong si Cade Flores malamang magiging isa na yung Converge Fiber XL at ang kapalit si Larry Muyang. Pero kinakailangan pa rin nilang matiyak kung ito i-aprobahan ng PBA Trade Committee. Dahil syempre marami pang sabihin nating pagsusuri na gagamitin itong si Willie Marshall para masiguro na patas yung magiging trade. Kaya nga kung ito talaga mangyari sa tingin ko, pwede talaga na maging isa na to sa mga sabihin nating iintayin ng mga fans na development dito sa Converge. Alam natin marami pang pagbabago na pwedeng mangyari dito sa Fiber XS at yun nga pagkuha sa nasabing mga players ang isa dito sa aabangan natin. Kaya talagang magiging sabihin nating isa dito sa mga pinaka-interesting na off-season para sa Converge ito. Lalo na at maraming mga players daw nila ang napapabalitan na baka matrade. At merong mga bago na papasok dito sa lineup ni Coach Delta Pineda para mas maging matindi lineup nila. At bago tayo magtapos, ay batiin natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, binabati din natin si Monde Guzman, Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Katsakino Dokusin, si Romeo Conchada, binabati din natin si Jervin Cris, si Ronald Porwasudad, at yung iba pa natin ng mga regular viewers katulad nila Michael D. at yung iba pa.